Kanto ba? Alam. Hindi mas malabo. Di ba yung bahay ng kanto niya? May meron na Yung katapat lang. Dito lang, Nay. Saan banda ba? Diyan lang. Pagkalampas mo niyan, yan yung bahay niya. Tapos saan pinili tatawag pa? Hindi, dito lang, sa may kabila. Ano ba? Tayo? Wala dito tayo. Good morning po sa bawat isa. Wala tayo. Good morning po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay meron po tayong ihandog kay Lord isang sanggol. At bago tayo dadabo doon ay nais ko muna kayong hindi ko po alam kung anong mga church na pinagaluhan ninyo. So, ang akin ay kami po mga pastor ay kami po ay mapagsamantala. Iba negative yung dati. Pagsamantala. Ibig sabihin po kami po mapagsamantala kami bawat kaluluwa. Kasi utos sa Panginoon ang bawat isa sa atin, nais ng Diyos, magkaroon po tayo muna ng personal na relasyon kay Jesus. Hindi po religion ng paraan para tanggapin tayo ni Lord, kundi through our personal relationship with Jesus. So kung sino man sa inyo ang may relasyon niya kay Jesus Christ bilang Panginoon ninyo, ay pagpatuloy niyo. At yun namang iba na hindi pa, tanggapin natin si Jesus sa buhay natin upang sa ganoon tayo po ay magkaroon ng assurance na sa pagharap natin sa Diyos, makakatiyak tayo na kaharian ng langit. Amen? Doon po, pagpasok doon sa pagharap natin sa Panginoon, kasi alam naman natin lahat tayo ay pinahiram lang ng Diyos ng buhay, tama? Then pagdating ng tamang panahon na tayo ay tawagin na ng Panginoon, ay naniwala lang tayo na mayroong impyerno at langit. Amen? Lahat tayo ay naniwala. Nais ko po na ang lahat, ang sabi ng Diyos, nais ng Diyos, sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 3, sabi niya doon, lahat, nais ng Diyos ang lahat ng tao ay maligtas. Ayaw niya na ang tao ay mapahamak. Ayaw niya na may isa mapunta ng impyerno. Amen? Ito po yung nais po namin samantalahin. Na kayo po, kung sino man sa inyo ay wala pang personal na relasyon, hindi nyo pa sinuko, hindi nyo pa tinanggap ang Panginoong Hesus sa inyong buhay, tanggapin ninyo siya ngayon bilang inyong tagapagligtas. At siya po ang magiging gabay ninyo bilang magiging magandang halimbawa ninyong at ninang. Amen? Kasi po, hindi po tayo magiging magandang halimbawa ninyong at ninang kapag si Kristo ay wala sa ating buhay. Sabi ni Jesus in John 15 verse 5, for without me you can do nothing. Hindi po tayo magiging good example, good influence dun sa bata kapag si Jesus ay wala sa ating buhay. Ang mangyayari, bad influence tayong ninang. Bad influence tayong ninong. Bakit? Wala si Jesus sa buhay natin. Kaya kung si Jesus ay nasa buhay natin, magiging good influence tayo sa bata. At hindi lang yon, pagdating, katulad ng binanggit ko kanina, pagdating na tayo po ay haharap sa harap ng Panginoon. Hindi niya tatanungin kung anong relihiyon mo. Iniwala kayo? Hindi kayo tatanungin anong simbahan ninyo. Tatanungin niya, sumampalataya ka ba sa aking tugtog na? O si Jesus ang magsabi, sumampalataya ka ba nung kayo nasa lupa na? Kasi sabi ni Jesus sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Sabi ni Jesus. Amen? Amen po ba? Okay, salamat po mga kapatid. Ngayong umaga, bago po natin siya ihandog o i-dedicate sa Panginoon, tanggapin natin si Jesus. Buksan natin ang ating puso sa Panginoon Jesus. Pwede yung panahon na hindi ko alam kung kayo pong lahat na hindi ko alam yung inyong mga sitwasyon sa araw-araw, kung ano ang relasyon ninyo sa Panginoon. At kung meron mang wala pang
tamang relasyon sa Diyos sa pamagitan ni Jesus Christ, ngayon po pagkakataon ito, aking pagsasamantala upang kayo ay mapasama sa listahan sa aklat ng buhay. Amen? Sino nagbabasa sa inyo dito ng Bible? Kasi po, sa Bible, doon sa Bible, sa Revelation, nakasabi doon, nakasulat doon, pagdating doon sa harian ng langit, itingnan yung pangalan mo kung nakalista. Book of Life, Book of Record. Kapag hindi mo nakalista ang pangalan nyo sa aklat ng buhay, hindi kayo papasukin sa harian ng Diyos. So ang susi, para makapasok ka sa harian ng langit, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon mo, kakapagligtas mo, at ihingi mo ng tawad sa Kanya lahat ng iyong kasalanan. Ano po ba? Amen. Nalala ko po yung nag-dedicate ako ng bata doon sa Batangas. Ganito yung ginawa ko. Pumupa sila ng malaking building. So, ang daming tao. So, ang ginawa ko, sinamantala ko muna. Kasi, mahalaga yung maghandog sa bata. Pero ang isang pinakamahalaga, yung relasyon mo sa Diyos. Dahil kung hindi, maghihintay sa tao ang impyerno. Kapag ang tao ay walang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Ako po'y mananalangin, sumabay po kayo sa ating pananalangin. Taos puso, walang pagmalinlangan. Ipigin po natin ating mga mata. Panginoong Jesus, sa oras na ito, ako po'y lumalapit sa harapan mo. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Dalangin ko, Panginoong Jesus, maghari ka sa aking puso. Gabayan mo ako sa araw-araw. Ingatan mo ako sa araw-araw. Ilayo mo ako sa kasalanan sa araw-araw. At baguhin mo ang aking buong pagkatao. Salamat, Panginoon Jesus. Amen. Ako na lang ang mag-pray. Father God in heaven, minsan pa nakilang Diyos sa pagkakataon ito, Lord, hindi aksidente, kundi ito ay sa kalooban mo, sa bawat sa amin, Father God. Patuloy mo nga, Panginoon, kapagan at sino mang sumampalataya sa iyong bugtong na anak, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, sa John 3:16, ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay mo ang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya, hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dakilang Diyos, isulat mo sa aklat ng buhay ang mga taong kumikilala sa iyo bilang Panginoon at Diyos na tagapagligtas sa kanilang buhay. Father God, thank you so much, Lord, sa pag-record mo sa kanilang alam sa aklat ng buhay. Maraming salamat, Father God. In Jesus' name, Amen. Sisimulan na natin ngayon yung paghahandog sa isang bata. Tinatawagan natin at Ninong at Ninang. Sila po ay tumayo na po dito. Sa harapan dito po Ninong at Ninang at Ninong magulang dyan muna kasi may karga, mag-dyan mamaya na. Mamaya na yung nanay dyan muna sila. So Ninong at Ninang dito po sa harapan. Nasa yung posporo at kandila. At hawak mo na. Hawak ng bed. Hawak ng candle. Kasi pag sinindihan natin, baka mga tayo ay na pakiog lang saglit, then masindihan lang, then i-off natin ulit. Nasa yung posporo. Medyo tiis ko na lang ulit. Saglit lang naman yan. Pag nasindihan kaya, then ipatay natin agad. Halikas, brother, pakisindi. Sindihan yung isa.
Nasindihan na lahat? Bakit may kandila? Sino ka lang? Bakit may kandila? Ano simbolo ng kandila? Kay, ang sindila, ang kandila po, yung pong liwanag niyan ay sumisimbolo ng pagiging gabay ninyo sa bata. Kayo ang magbibigay gabay sa bata, magliwanag kayo sa maging good influence sa inyong na anak na po simbolo ng liwanag na yan. And then, simbolo din yan ng liwanag, sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Meaning, nawa ang Panginoon ay nasa inyong buhay sa bawat isa. Okay, pakipatay na po. Then, pakipatay natin po. Mga kapatid, tayo ay nagkatipon sa lugar na ito upang pasalamatan ang Panginoon sa kanyang mabiyayang pagbibigay ng mag-asawang Sister Rodelyn and ang mister mo, pangalan mo, Mr. Carlo. Ang mag-asawang Rodelyn and Carlo. Pangalan ng mag-asawa po yun. Ng kanilang anak na si Althea. Kaya luminon siya. Pangalan ko yun. Si Althea. Okay. Gayon din naman, upang ihandog sa Diyos ang batang ito, upang sa kanyang paglaki ay makilala at mapaglingkuran niya ng buong puso ang ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagtakda ng gawain ito sa Exodo 13 verse 1 and 2. Ating sinusunod na walang pag-alinlangan ang makatuwirang tuntunin ng ating Panginoon, maging ang ating Panginoong Jesucristo ay buong puso rin inihandog ng kanyang mga mapagmahal na magulang nang siya'y 8 araw pa lamang. Nasa Lucas chapter 2 verse 21 to 23. Sa mga tuwid, isang dakila at sagradong gawain ang pagtatalaga ng isang bata sa ating Diyos. Okay, pakinggan niyo po ito ha. Tumugon po kayo. Ang mga bata ay isang handog at kayamanang mula lamang sa Diyos. Sa makatuwid, sila ay pag-aari ng Diyos at tayong mga magulang ay naatasan lamang upang arugain, mahalin, palakihin at hubugin sila ayon sa kanyang dakilang kalooban. Bilang mga magulang, napakahalaga na lubusan nating maunawaan at maisakatuparan ang mga obligasyon ito na nakaatang sa ating balikat. Mr. Rodelyn and Carlo, wala man siya dito. Kayo ba ay nangangako sa harapan ng Diyos at sa harapan ng kapulungan ito na gagawin ninyo sa tulong na may kapal ang lahat ng inyong makakaya upang palakihin ang mga ang batang si Althea? Opo. Para po ito sa lahat. Kayo ba ay nangangakong magsikap upang makapagtatag ng isang Kristiyanong tahanan na puno ng pag-ibig, kapayapaan at kasaganaan? Kayo ba ay nangangakong magpapakita ng magandang halimbawa para kay Althea? Sa isip, sa salita, sa gawa. Sa pagkakataong ito, dumating ang panahon lumaki na at tawagin ng Panginoon si Althea
sa isang buhay na paglilingkod sa Diyos, pinangako pa ninyong hindi siya pagkait. Kasi may mga magulang na ipagpagkait nila sa Diyos at gusto maglingkod sa Lord, pero sabi ng magulang, wag na kasi wala namang pera ka. Kailangan, ito yung tahakin mo, kailangan maging engineer ka, kailangan maging abogado ka. Gusto ng anak, kasi tinawag siya ng Diyos na maglingkod. So sabihin ng magulang, huwag na anak. So pitigil yung magulang. Kaya kapag tinawag yung anak, ang anak niya mismo magsabi maglingkod kay Lord, huwag yung pigilan. Tama ba yun? Okay, ito naman, ito na yung mga saninang naman. Okay lang yun, sumagot din yung mga ninang. Ito sa mga ninong at ninang naman po ito. Upo muna po kayo. Mga ninong at ninang, para man po sa inyong mga napiling ninong at ninang, bilang mga pangalawang magulang kay Althea, nangako ba kayong susuporta sa mag-asawa upang ang batang ito'y lumaki ayon sa kalooban ng Diyos para sa kanya? Amen. Madali lang po. Ayun po, po. Ang mga ninong at ninang, sila po ang isang magandang halimbawa sa mga anak. Sa ilang anak. Huwag yung turuan sila ng mga bisyo, huwag yung pakita sa kanila yung mga bad influence. Kasi pangalawang magulang kayo. Kaya nga tinatanggap po kayo kay Christ para maging halimbawa kayo. At sa gayon, lalaki ang bata na maging makadlos at maging lingkod dating ng tamang panahon. Nangako ba kayong panalangin si Althea at maglaan ang pagkataong may turo sa kanya ang salita ng Diyos? Opo. Ipanalangin niyo palagi si Althea daw sa kanyang araw-araw na buhay. At sabi dito, nangako din daw ba kayo na mayroon kayong time daw na magturo sa kanya ang salita ng Diyos? Dapat mag-time din kayo, puntahan, pasyalan, then turuan ang salita ng Panginoon. Ang problema kung hindi nyo alam yung hindi kayo nagbabasa ng Bible, wala rin kayo nagtuturo. Kaya malaga po kayo kung magino at ina, may alam kayo sa Bible. Para may tuturo ninyo, hindi lang sa inyong mga anak, maging doon sa inyong pangalawang anak. Amen? Marami po kayo dito at ninang, mga hindi magandang influensya sa kanilang mga anak. Magpapakita ng mga hindi magandang halimbawa. Kaya nung paglaki ng inaanak, mana kay Nino, mana kay Nina. Bakit? Anong ginagawa Nina? Kaya, ingatan ninyo paano kayo buhay. Amen po ba? Opo ba? Okay. Meron pa bang tao sa kasulungan? Okay, sa kapulungan naman po ito, yung mga nakikinig dyan. Para sa bawat isa na narito ngayon, kayo ba ay nangakong tutulong sa mga mag-asawa ito upang si Althea ay lumaki ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya? Opo po kayo. Nangako po ba kayo inyong pinalangin si Althea upang siya ay magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo upang siya lumaki na mayroong pagnanais na maglingkod sa Kanya? Dito na kayo makikita. Dito na kayo. Ma, hindi yung nagkano sa ulo. Bakit? Dito kayo. Nakita namin Diyos, aming Ama, inyo po Panginoon ipatong inyong mapagpapalang kamay sa batang ito. Inyo po siyang basbasan upang ang batang ito ay sumaiyo ang kanyang iyong espiritu. Upang sa ganun ang batang ito, lalaki ito ng may banal na pagkatakot sa iyo, mabuhay ng mabuting bata at lumaki na may paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo ang batang ito si Althea. Maraming salamat, Father God, sa iyong paspas sa kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Baby Althea. Bilang ministro ng ating Panginoon, inihandog kita sa Diyos na may manlilikha, tagapagligtas, pinagmumulan ng buhay, tagapangalaga, manggagamot, Panginoon, manulubos natin lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo. Amen and amen. Thank you so much, Lord, sa batang ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, iikot ang bata, kagahin, yung pasa-pasa kayo. Kapasimbol ng ibig. Pangalaw mo doon. Ingatan na, baka makilay. Pasa-pasa kayo. Ibalik nyo sa magulang. Yan. Sumisimbolo yan ng pagiging pangalawang magulang ninyo sa bata. Yan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sabi niya, ba ang dami ko ng nanay, tatay, ang dami ni... Ano yung kapitisa doon? Ito kayo. Extend natin yung mga kamay nating lahat para sa kanila. Pagpalain nawa kayo at ingatan ni Yahweh. Naway habagan niya kayo, subaybayan, lingakin, nawa niya kayo. Bigyan ng kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Congrats, baby. Sabayan ka nila sa araw. Sure. Salamat sa inyo. Okay, mag-picture mo lang dito para para meron kayong souvenir sa bata. Mahalaga po yan. Dito kayo lahat yung magulang. Asan si Sister Lisa? Ano ba? Ay, Sama kami Sister yan? Lisa, di ka. Si Brother din. Dito kayo yung lula at lolo. Nandito tayo na Jose. Dito kayo lahat para souvenir natin yan. Ang laki ni Baby Althea ay makita niya yung kanyang Okay, pastor yan. kasi magaw dito. Sige po, thank you sa inyo. Thank you po.
Lilian, dito na kami. Ah. Ingat po kayo. Ingat po kayo lahat. Sis. Bye. Thank you sa inyo, ha? Pagkikita. Ingat kayo pag-uwi. God bless you. Uwi na kayo minsan. Nakaupo na.